Oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Hello, what's up, Dave? Hi, Adam. Hello, Daniel. Sandy. Welcome, man. Welcome. Hello. Hi, Drew. Hello. Magandang hapon mga kapuso, lalong-lalo na sa mga pamilyang sama-sama pong nakatutok sa TV ngayon. Sa lahat ng parents, lolo at lola, pati mga batang nanonood, hello sa inyong lahat. Simula na inyong favorite family bonding. Ito ang pinakamasayang family game show sa buong mundo at ito ang Family Feud! Marami po kasi nagre-request na maglaro ulit ang mga batang contestants. Kaya, by popular demand, sila ulit ang bida ngayon. Kilalanin natin ang two kitty teams kasama ang kanilang mga magulang. Ang ating unang team, mga super saya at super bibo, the Super Squad. Ang unang super kid ay ang daughter of a sex bomb Izzy Trazona and actor Alvin Aragon na nandito rin sa studio. Mahilig po siya mag-drawing at mag-digital art. Please welcome 11-year-old Yana Aragon. Ang susunod na player ay sikat na sikat sa TikTok dahil sa nakakaaliw niyang videos. Mula po Bulacan, kasama kanyang tita Erica. Please welcome Lian Manyaol, a.k.a. Be. Hi, Be. Next ay ang apo ng veteranang actress na si Miss Melissa Mendez. Eto na po, mahilig sa video editing, 10-year-old na si Adam Abellana. What's up, Adam? Song. Yeah! At eto na po, lastly, the daughter of Fabio Ide, na love mag-volleyball at magluto. Please welcome 10-year-old Danielle Ide. Na, eto gusto ko malaman, Fabio, paano ba kayo naghanda dito para sa laro ngayon? So sabi ko, like, just enjoy, have fun, and whatever what happens, she's still a winner for me, always. That's true. All right, the Super Squad. Now let's meet the team on my left, ang mga anak ng Filipino basketball legends, the Sporty Cuties. Siya ay anak ng businessman and former professional basketball player na si Rico Meyerhofer. And his wife, Jack. Nandito si Jack. Please welcome 11-year-old Kalel Meyerhofer. Hi, Kalel. Welcome, Kalel. And the second player, anak ng former PBA legend na si Cyrus Baguio. She likes drawing and he likes writing short stories. 10-year-old na si Brooke Baguio. Also, playing for their team, daughter of another La Salle legend and now coach, Ren Ritualo. She likes singing, she likes badminton, and she also likes swimming. Please welcome 11-year-old Margot Ritualo. Kasama si Mommy Margot. And finally, anak ng former PBA star, UAAP heartthrob at syempre UE Warriors legend. Please welcome Mr. Paul Artadi. At ang kasama niya, anak niya also into basketball. Hindi lang basketball, pati soccer and cooking. Please welcome 12-year-old na si Santi Artadi. Santi! Wow, eto na. Parents, halos lahat po kayo nakapaglaro na dito eh. Iba pag mga anak na. Paul, anong coaching ba ang binigay natin sa kay Santi ngayon? Well, sinasabi ko lang, no pressure. Again, panalo na kayo dito, nandito na kayo, winner na kayo lahat. Yeah. Ayun, a very good mindset, parents. Good luck sa inyo at syempre sa inyo mga kids. Let's enjoy the game. All right, the Sporty Cuties. Now, let's get the ball rolling, kids. Handa na ba kayo manghula, Yana? Kalel, are you ready? All right, let's do it. Alamin na natin ang sabi ng survey sa round 1. That's calling Yana and Kalel. Tara!
Alright, nag-survey kami ng 100 bata tulad nyo. And we're looking for the top 6 answers on the board. And the question is, anong animal o anong hayop ang kasya sa iyong bag? Go! Kalel. Cat. Cat. Of course. Nandyan ba ang cat? Top answer. Kalel, pass or play? Play. Yana. Babawi mamaya, ha? Balik muna tayo, Yana. Let's go, Kalel. Let's play this round. Brooke, anong animal kaya ang kasya sa iyong bag? Dog. Dog. Yeah, do you have a dog at home? What's the name of your dog? Tokyo and Cali. Tokyo and Cali. Wow. Oh, Brooke said dog. Of course. Margot, ano kayang animal ang kasya sa iyong bag? Hamster. Hamster. There you go. Takot ka ba sa hamster? Hindi naman. You find them cute. Yeah. Sabi niya, hamster. Pwede. Santi, anong animal ang kasya sa iyong bag? Rabbit. Rabbit. Sabi ni Santi, rabbit. Yep. Anong animal ang kasya sa iyong bag, Kale? Monkey. Monkey! Oh, masaya yun kapag dinala natin sa school ng monkey, di ba? Medyo may extra makulit sa likod natin. Nandiyan ba si monkey? Wala monkey. It's okay. Brooke, anong animal ang kasya sa iyong bag? Snake. 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 Kasya yun. Kasya talaga. Pero alam, delikado. Survey says... Oh, Super Squad, usap-usap na kayo to steal. Super Squad, go ahead. Margot. Margot. And to get this, otherwise, they can steal. Okay? Anong animal o hayop ang kasya sa iyong bag? Turtle. Turtle! Yeah! At hindi rin makakatakbo yun. Nandyan ba ang turtle? Oh, turtle. Alright, Daniel. Aha. Anong animal ang kasya sa iyong bag, Daniel? Sisiw po. Sisiw. Sisiw. Adam, anong animal ang kasya sa iyong bag? Turtle. Turtle. Be, anong animal ang kasya sa iyong bag? Daga na mabait. Daga. Oh, daga na mabait. Oh, kasi yung mga hindi mabait, mahirap mahuli. Daga, ha? Yan, alam niyo na yung mga nasa board. Again, ang sabi ni Daniel ay sisiw, turtle, daga, na mabait. Mabait, Victor, ha? Ano kaya ang sasagutin natin, Yana? Again, I'll repeat the question. Anong animal o hayop ang kasya sa iyong bag? Sisiw po. Sisiw! Anong kulay ng sisiw? Yellow. Yellow. Nandyan ba sa board ang sisiw? Alright, everyone, let's see. May isa pa tayong hindi nakuha, number 4. Everybody look at number 4. Ibon. Ibon. Aha. Good job, the Super Squad. Dito sa round 1, meron na kayong 88 points. Round 1 pa lang to. We still have rounds 2, 3, and 4. So anything can still happen, right? Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Buong pamilya nakatutok ngayon sa masayang game between two teams of charming kids. So far, ang nakakascore pa lang ay ang The Super Squad na may 88 points. Pero gaya ng sabi natin kanina, marami pang pagkakataon at chance para humabol ang The Sporty Cuties. Kaya up next, ready namang hula sina Be at Brooke sa round 2. Let's go. Alright. Yeah, there you go. Si Brooke po, gaya na nabanggit natin kanina, mahilig siya magsulat ng short stories. Brooke, tungkol saan ang mga short stories sa sinusulat mo? Fantasy. Fantasy. Wow. You also create characters. Like, can you name me one character of your short story? Kenny. Kenny. I hope to read more about Kenny soon. Kaya good luck, Brooke, sa iyong mga ginagawang fantasy stories. Ito naman si Be. Patok na patok ang dance move sa TikTok. Be, eto, may papakita tayo dito sa board na kanyang ano. Eto. Uy, may nagre-request. Okay lang ba, Be? May nagre-request daw na ano. Music, please.
Nice one, nice one. Be, nice one. Galing. Sino nagturo sa'yo sumayaw? Ako lang po mag-isa natuto. Galing, Chef Tot. Wow, Be. Wow, pagpatuloy mo yan. Brooke, are you ready? All right, Be, ready? Eto na yung question nyo. Top 7 lang ang hinahanap natin. Kapag maglalaro ng hide and seek o taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Brooke, Behind the tree. behind the tree. Yung malalaking puno, hindi ka makikita doon. Nandyan ba ang behind the tree? Wala. Be, kapag maglalaro ka ng taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Sa madilim na lugar. Sa madilim na lugar. Survey says, Okay. So parehong mali. Margot, we have to ask you now, ha? Okay. Kapag maglalaro ng hide and seek o taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita, Margot? Cabinet. Cabinet. Inside the cabinet. Nandyan ba ang cabinet? Yes? Pero pwede pa, Adam, ha? Pwede pang mas mataas. There's still the number 1 answer. Kapag mag-hide and seek or taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Under the bed. Under the bed. Nandyan ba yung under the bed? Answer. Adam, pass or play? Play. All right, you're gonna play. Good. Let's go back to your team first. O, tara, Be. Tenny, kapag maglalaro ng hide and seek o taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Sa shower. Sa shower. Ayan. Sa banyo, nandiyan ba ang shower? Boy, pwede. Diana, so kung sakali maglalaro ka para hindi ka makita, saan ka kaya magtatago? Sa kitchen po. Sa kitchen. Nandiyan ba ang kusina? Wala. Be, kapag nagtataguan o hide and seek, saan ka magtatago para hindi ka makita? Sa taas ng bubong. Sa oo nga naman. Nasubukan mo na ba magtago sa taas ng bubong? Hindi pa po. Hindi ka talaga makikita, pero delikado. Umakyat. survey says, Wala. Sporty cuties, pwede na kayo mag-usap-usap for the steal? Adam, kapag maglalaro ng taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Basement. Basement. Usually, ano bang meron sa basement? Like storage. Yeah, storage, that's right. survey says, Walang basement. Sporty cuties, babawi na tayo, Sandy. Maglalaro ng hide and seek o taguan. Saan ka magtatago para hindi ka makita? Behind the curtains. Behind the curtains. Margot, saan ka magtatago para hindi ka makita? Behind the house. Behind the house. Sa likod naman naman. Behind the curtains, behind the house, group. Behind the house. Behind the house also. Galel, okay, you choose the answer. I'll ask the question again. Kapag maglalaro ng hide and seek or kaya taguan, saan ka magtatago para hindi ka makita? Behind the curtain. Behind the curtain. He will go with the majority. Andyan po ba ang behind the curtain? Wala. It's all right. Again, we still have 2 more rounds, but let's see. Let's see kung ano yung hindi nakuha. Tingnan nga natin number 7. Under the chair. Under the chair, number 6. Under the table. Number 5. Behind the door. You're close, you're close. And finally, number 4. Wala lang, sa rooms. Wala in the rooms. Okay, ang Super Squad may 159 points and the Sporty Cuties, of course, will fight the next 2 rounds. Tandaan, hindi pa tapos ang game hanggang sa dulo, kaya huwag tayong susuko. Welcome back to Family Feud. Mga cute at smart kids ang bida po natin ngayon. So far, leading ang the Super Squad na may 159. The Sporty Cuties naman ay ito. Sa round po na ito, hahabol daw sila. At gaya ng sabi ko kanina, huwag kayong malungkot dahil pupuhid talaga kayong makahabol at makalamang sa round na ito dahil double points round na tayo. Alam niyo, si Margot ay sporty rin. Siyempre, just like her father, Coach Renren Ritualo. Ano bang favorite sports mo, Margot? Swimming and badminton. Where do you spend more time? Sa swimming o sa badminton? Swimming. Swimming. Pero alam niyo, mga bata rin, they can do multiple sports. Kaya, Margot, ready ka na ba? Okay, Adam, are you ready? Yes. Okay, let's play round 3. Come on. Si Adam at 10 years old, nagvi-video editing gaya ng sabi natin kanina.
Adam, yung video editing, is that for social media or like you want to be You know, it's in the just for movies? me. It's just for me. I just like it. Yeah, all right. Good luck sa ginagawa mo, Adam. And good luck din, Margot. Double points round, and we're looking for the top 6 answers. And here's a question. Sa iyong palagay, sa anong trabaho malaki ang sweldo? Go. Margot. Doctor. Doktor. Sa anong trabaho ba may malaking sweldo? Sabi ni Margot, ang doktor. Yes. Adam, you still have the top answer. What do you think? Sa anong trabaho malaki ang sweldo? Police. 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 Nandiyan ba ang police? Yes. Pero mas mataas ang doktor. Pass or play, Margot? Play. Let's go play. Eto na. Hahabol na ulit. Santi, sa palagay mo, anong trabaho malaki ang sweldo? Businessman. Businessman. Survey says Top answer. Kalel, sa palagay mo, anong trabaho malaki ang sweldo? Engineer. Engineer. Ayan na. Mga professionals na. Nandiyan ba ang engineer? Uy, wala si engineer. Brooke, ano pang trabaho ang malaki ang sweldo sa tingin mo? Lawyer. Lawyer. Baka may lawyer. Merong lawyer? Margot, we have 2 more. So palagay mo, sa ano kaya malaki pang sweldo na trabaho? Nurse. Nurse. Especially sa ibang bansa. Wala, di ba? Nandyan ba ang nurse? Oh, walang nurse, walang nurse. Super Squad, pwede na kayo mag-usap-usap. Santi, you have to get this, otherwise steal sila. Again, sa palagay mo, what do you think? Anong trabaho kaya malaki ang sweldo? Basketball player. Siyempre, saan ka pa titingin, di ba? Kung sa inyong parents. Sabi niya, basketball player, siyempre. Nandiyan bang basketball player? Uy, wala. Alright. Ready to steal? Sa palagay mo, anong trabaho ang malaking sweldo? Dentist. Dentist, Adam. Seaman. Seaman, be. Magtrabaho sa ibang bansa. OFW? OFW, no? Yana. Okay, Yana. Ang dami, iba-iba yung binigay nila. Seaman, OFW, dentist. Sa palagay mo, anong trabaho malaking sweldo, Yana? Seaman. Seaman. Alright. Nandyan ba kaya ang seaman? Let's see. We'll find out sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Shout out po sa mga nanonood ngayon, lalo na sa masisipag mag-comment sa ating live stream. Bukas ulit, anood ulit kayo, ha? Kanina naman, bago yung break, tinanong natin ang Super Squad sa inyong palagay. Anong trabaho kaya ang malaki sweldo? May pagkasunduan nila si Man. Pag tama sagot nila, si Steel na naman nila yung sa kabila. Tingnan natin, nandyan kaya ang Seaman. Seaman! Wow! May isa pa, let's see, ano pa hindi nakuha? Number 3. Teacher. Guys, ito, mga kids talaga ang sinurvey. Kaya ito po talaga, like teacher, kitang-kita mo naman yung pagmamahal ng mga bata sa kanilang mga teacher. Now, after 3 rounds, ang scores 273, ang Sporty Cuties. This is your chance na makabawi. Kayang-kaya pa to. Madaming beses nangyari, ha? Na from the last player, from behind. Parang basketball lang yan, di ba? 4th quarter, biglang hahabol. Now, we have 1 more round left. Magtatapat sa central podium si Daniel and Santi. Let's play the final round. Come on. Alright. Si Daniel mahilig magluto. Ano favorite food mo, Daniel? Steak po at fried chicken. And si Santi naman, bukod sa dad niya si Paul, sino ba ang favorite basketball player mo, Santi? Kyrie Irving. Now, top 4 answers, ha? Ito na tayo. Ready? Ano ang posibleng lumabas sa ilong mo kapag sobrang lakas ang tawa mo? Go! Santi. Sipon. Sipon! Nandyan ba ang sipon? Yes! Top answer. Santi, pass or play? Play. Daniel, balik muna tayo. Oh, let's go. This is your chance. 270 na agad. Khalil, anong posibleng lumabas sa ilong mo
pag sobrang lakas ang tawa mo? Dugo. Ano? Paano nosebleed? Survey says, Boy, meron! Brooke, ano ang posibleng lumabas sa ilong mo kapag sobrang lakas ang tawa? Tubig. Tubig. Nandiyan ba ang tubig? Walang tubig. Margot, anong pwedeng lumabas sa ilong mo pag sobrang lakas ang tawa? Pagkain. Like what? Kanin. Kanin. Oh, yung butil ng kanin. Nandiyan ba yung kanin? Isa na lang. 291. Santi, pag sobrang tawa, anong posibleng lumabas sa ilong mo? Boogers. Alright, ang sabi po nila ay booger or kulangon. Sabi ng survey ay boom! Wow! Ang ating final score, Sporty Cuties, 300. But of course, Super Squad, 273. Wow! Sobrang dikit ito sa close fight, Daniel. You played well. You kids played well. Did you enjoy, Alan? Yeah. Yeah. Be, nag-enjoy ka? Be, okay lang, Be. Yan, ha? Good, all good, all good. Babalik pa tayo ulit. Next time, are we gonna join again? Yeah. May 50,000 pesos. You won 50,000 pesos. And of course, congratulations. So we're now off to our final round, which is called the Fast Money Round. And right now, you already won 100,000 pesos. And we can double that and get another 100,000 for a total of 200. So Kalel, who among you guys are going to play for the Fast Money Round? Brooke and Sandy. Okay, it's gonna be Brooke and Santi sa ating final round. Welcome back to Family Feud. More tawa, more saya ang Sporty Cuties dahil nandito po sila at maglalaro sila sa Fast Money. Here with us is Santi. Santi, how are you feeling right now that you're in the jackpot now? I feel excited. Excited. Very good, very good. You got this. Tonight, the Sporty Cuties has a chance to go home with a total cash prize of 200,000 pesos. At syempre, panalo rin ang pinili nilang charity, ang tutulungan nilang charitable organization. What is that organization, Santi? The organization is Little Sisters of the Abandoned Elderly in San Juan. Oh, in San Juan, of course, the Little Sisters of the Abandoned Elderly. Ayan. Ngayon, si Brooke is waiting for us in the back area. So, Santi, it's time for Fast Money. I'm going to give you 5 questions which you have to answer within 20 seconds. Okay? The goal is to get 200 points or more. Because if you get that, then we can get the jackpot. All right? If you're not sure, kung hindi ka sigurado, you can pass at babalikan natin yan. Okay? Are you ready? You got this, Santi. Come on, give me 20 seconds on the clock, please. Santi, harap tayo dito. Okay, there you go. Kung ikaw ay isang astronaut, ano ang makikita mo sa outer space? Go. Stars. Ano ang gagawin mo kapag hinabol ka ng aso? Run. Natatakot kang sumakay sa blank. Pass. Name something na ginugupit. Hair. Paano mo i-describe ang elepante? Big. Natatakot kang sumakay sa you're afraid to ride the blank. Rocket ship. Let's go. Tignan natin kung ilang puntos ang nakuha mo. So, ikaw ay astronaut. Ano makikita mo sa outer space? Sabi mo, siyempre, stars. Ang sabi ng service sa stars ay, nice one. Anong gagawin mo pag hinabol ka ng aso? Takbo. Ang sabi ng survey ay, wow! Natatakot kang sumakay sa blank. Sabi mo, rocket ship. Ang sabi ng survey, walang rocket ship. Name something na ginugupit. Sabi mo, hair. Ang sabi ng survey dyan ay, nice one. Paano mo di-describe ang elepante? Siyempre, big. Ang sabi ng survey, wow! Nice! Nice one! 46 more. Let's welcome back Brooke. Let's go, Brooke.
Brooke. Hello, hello, hello. How are you doing? Feeling great? Feeling good? Yeah. I got some good news for you. Santi has collected some 154 points for you. It means you just need 46 to win. Makikita na ng mga viewers ang sagot ni Santi. I will give you the same set of 5 questions. If you're not sure, you can say pass. We're gonna come back for it. Okay? Ready? Let's go. 25 seconds on the clock, please. Kung ikaw ay isang astronaut, anong makikita mo sa outer space? Go. Stars. Aside from stars, what else can you see? Alien. Ano ang gagawin mo kapag hinabol ka ng aso? Run. Aside from running, Jump. natatakot kang sumakay sa blank. You're afraid to ride the blank. Roller coaster. Roller coaster. Name something na ginugupit. Food. Paano mo i-describe ang elepante? Bed. Another one. Blue. Let's go, bro. Okay. So, paano mo i-describe ang elephant? Sabi mo, blue. Maybe in storybooks, yun yung iaalala mo. Ang sabi ng survey sa blue eye, wala. The top answer is big. Nasagot ni Santi, that's the top answer. Something na ginugupit. Ang sabi mo ay food. Ang sabi ng survey, meron. The top answer is hair. Number 2 is paper. Natatakot kang sumakay sa, sabi mo, roller coaster. Ako rin, natatakot din ako dyan. That's really scary. Ang sabi ng survey ay, yes, it's me. Top answer is airplane. Anong gagawin pag hinabol ka ng aso? Sabi mo, jump. Ang sabi ng survey, uy. The top answer is run. And finally, if you're an astronaut, anong makikita mo sa outer space? Ang sabi mo ay alien. Siyempre, nandiyan sila, di ba? Tingnan natin kung anong sabi ng sinurvey natin sa alien po. Andyan ang 7 points. 178, you didn't get 200, but again, you still won 100,000 pesos. So congratulations, bro. All right, and congratulations to the whole team. Come on, guys. Sporty cuties. Good job, good job, good job. Candy, good job. Margot. Parents, congratulations. You still won 100, and of course, you still got 50. You all played well. Palakpakan po natin sila. Napakagaling na mga bata. Kaya, kita-kits po ulit bukas para sa more tawa at more sayang ultimate family bonding experience. At siyempre, pati sa mga magulang, mga tito, tita at lolo-lola na kasama nila, maraming salamat po sa inyo. Pilipinas, ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!